We have a brand new house and lot na nakikita nyo sa likod ko that is for sale. And this property has a total of 4 bedrooms, 3 toilet and bath, 1 powder room, 2 car garage with maid's room na may sariling toilet and bath. And this property is newly built and lahat ng mga gamit na makikita nyo sa loob po is kasama na. This is perfect if you are someone or big families looking for a place dito sa South, specifically dito sa Santa Rosa, Laguna. It is very near to New Valley, around 10 minutes away lang. Nasa New Valley ka na, and going to Tagaytay around 20 to 25 minutes. Napakalapit lang. So yun guys, nandito nga tayo sa Laguna Bel Air 4, one of the premium community dito sa Metro Santa Rosa area. Alam nyo ba, bago ko pa i-showcase inyo sa YouTube yung mga New Valley properties, South Forbes, and Greenfield, nauna itong Laguna Bel Air. So before, nung di pa fully developed dito sa taas, isa to sa mga premium communities. Actually, iisa lang siya sa mga choice mo dito kapag premium community dito sa Santa Rosa area. So ngayon, located tayo sa Laguna Bel Air 4. Ito yung isa sa pinaka-premium ni Laguna Bel Air. No, and this property is a newly built house and lot. So yung makikita nyo, even yung kulay niya, kahit na American theme dito sa Bel Air or sa Laguna Bel Air, very modern pa rin, no? Pasok na pasok kasi nga newly built lang. So, this property has a lot area of 150 square meter and a total floor area of 212 square meter. Pero bago tayo mag-start ng house tour, guys, by the way, I'm Carlin Orga, your prime properties. So, tara. So, pagpunta mo dito, you have your 2 carport. Actually, maluwag to sa 2 carport. And what's good thing about this 2 carport? Fully covered. Okay? So, kung may sports car ka dyan or meron ka dyang Alphard, no, safe na safe siya dyan kasi fully covered. Hindi kagaya ng ibang property na na-feature ko, half covered lang. Pero ito fully, hanggang pag sinagad mo dun yung sakyan, safe na. So, dito sa facade niya, guys, since 150 yung lot area, malapad siya. Tapos, ito yung inyong carport. Andito naman yung inyong garden, no, landscape garden. So, sa kaliwa nyo, ito yung landscape garden nyo, and then dito yung carport. This is the main entrance. Ito yung pinaka magiging hallway nyo. No? So, dito may onting steps ka lang. Ayan. And sabi nila, nakakaswerte to yung may steps ka sa bahay. Sabi ng iba. Pero, kung mapapansin nyo, kinaganda, elevated yung entrance mo. Ito yung landscape garden mo. So, pwede kang maglagay dito ng mga chairs and tables. Tapos, pwede mo rin lagyan ng konting bubong, or pwede rin naman alfresco lang. Tapos, diyan sa part na yan, yung gate na yan, papunta yan sa inyong lanay. So, extended to, parang pa letter L. May garden pa sa loob niyan. So, parang naging indoor garden siya. Ang cute niya. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, ngayon, pasok naman tayo sa ating main entrance. So, this is our main entrance dito sa ating brand new house and lot now, guys. So, pagpasok mo dito, you will be welcomed by your living area, and this house and lot, guys, is an open layout. So, from living, dining, and then kitchen, nasa likod lang ng ating nag-video, no? Andun yung ating kitchen. Later, pupuntahan natin. So, ang gusto ko dito sa living area nila, guys, very modern yung finish. Kung makikita nyo, guys, ito na yung usually na nakikita natin sa mga bagong bahay na binibuilt, di ba, guys? Saka ang lakas ng dating niya, lalo pag nilagyan mo pa siya ng 47 inches na TV or 60, depende sa inyo. And then yung wood panels niya plus yung lighting sa likod, no, nakakadagdag ng ambience sa loob ng bahay. Yung vibe, nakakadagdag siya. And then dito, meron ka ditong shelves for design din. Pwede mong ilagay dito yung mga awards mo or di kaya yung mga art mo kung may gusto ko ilagay. And isa pa napansin ko dito, yung mga kortina sa bahay nila is yung yung blackout talaga. Tapos para pag sinara mo, wala talaga makapasok na liwanag sa loob. Pag binuksan mo naman, sobrang welcoming naman sa loob. Ang pasok na pasok agad yung liwanag. No? So you have your L-shaped sofa here. And then, ito naman yung lagay ng inyong TV rack, no? And this is your dining area. Dito sa dining area, you have your 8-seater na dining table and chairs. And meron ka ditong accent light. Yan, guys. Nakakadagdag din ng vibe tong ilaw na to, bukod sa design ng bahay, is ang ganda niya kasi nakatutok sa mismong lamesa.
And then, kung makikita nyo yung mga chairs, ito yung mga malalambot upuan eh. Masarap to eh. Pagka may bisita ka, for sure mako-commend nila tong mga chairs na ito, no? And since this is an open layout, kung makikita nyo yung air condition doon, so full air condition dito sa ground floor. Pag binuksan mo yan, lalamig na yung buong first floor mo. So, ang ganda. Kapag may kayo, gathering, buksan mo lang yan, no? And aside from that, that's living, dining, and then dito naman yung ating kitchen area. So, dito sa kitchen area, guys, maganda yung space niya kasi sobrang spacious niya. Kung makikita nyo, hindi siya pinilit lang na pinagkasya dito para magmukhang malaki dun eh. Kung makikita nyo, sobrang spacious niya. Andito yung stove mo, sink, and then may mga drawers ka pa dito kung saan pwede ka mag-prepare. And a good thing dito, sabi ko nga, if you love gatherings, since open layout yung bahay, kung nandito sila sa dining area, living area, pwede ka pa rin makipag-bonding. Okay? So, a lot of cabinets, and meron ka na din ditong range hood, no? La Hermania na rin siya. And then dito sa part na to, ito naman yung nakaabang na space allotted for your refrigerator. So, may socket na rin yan sa likod. Okay? And ang ganda ng accent light nila dito. Sobrang pinagplanuhan talaga yung bahay. And ginaganda dito, kayo yung first owner. So, parang kung ganitong design din naman yung nasa isip ninyo, the good thing. Kasi may bahay na mismong ito na yung layout. Titirhan nyo na lang. Okay? So, dito, kung makikita nyo, may access tayo papunta sa ating daily kitchen. So, dito sa daily kitchen, guys, no, andito yung inyong sink. Tapos, meron ka pa ditong allotted na space na pwedeng ilagay yung inyong washing machine. So, pwedeng maging laundry area din to, convertible. And at the same time, dito sa part ng bahay na to, ito yung access din papunta sa ating maid's room. Sa maid's room din, meron tayong space din for storage, and it has an own toilet and bath. Okay? So, punta naman tayo sa loob. So, bago yan guys, bago tayo pumasok, ito naman yung access papunta sa ating carport. So, in case lang may mga may dinala kang mga groceries, pwede mo silang erekta dito. Kung papasok mo naman sila sa loob, then pwede ka dumaan dito, papunta agad sa dining area. Sa kitchen area. So, ngayon, pasok naman tayo sa loob. Ayan. So, bago tayo umakyat ng second floor, guys, no, maximize muna natin tong first floor. So, dito, napakita ko na sa inyo yung kitchen, living, dining, and then yung ating daily kitchen na may access din papuntang maid's room. Dito naman, meron tayong allotted na bedroom dito sa baba. Although, sa ngayon, hindi siya ginawang bedroom eh. Nandito pa nakatago yung isa nating set ng sofa. Pero para sa akin, itong area na to, convertible siya into any room na gusto mong ilagay. Pwedeng guest room, elders room, or di kaya gaming room, o di kaya gusto mo lang ng office sa bahay mo. Pwede. So, hindi naman ganun kaluwag din, to be honest, yung space. Pero hindi rin siya ganun kasikip para gawing bedroom. So, good thing, kung kasama nyo sa bahay yung mother nyo, father nyo, so ito, meron silang allotted na room dito sa baba. At ang kinaganda niyan, since we're talking about bedrooms, meron din siyang access. Ayan, ganito siya guys. Sliding door, access, going to your toilet and bath. So, ang ganda niya kasi nandito siya sa ground floor. So, kung gusto mo siya gawing guest room or di kaya gaming room, hindi ka nalalabas, no? Kasi ito na mismo yung lahat na kailangan mo. May toilet and bath ka na rin. Tapos, add mo pa dito guys sa part na to, meron siyang windows, pwede mo siyang buksan kung gusto mo ng natural, fresh air. So, dito naman guys, no, may access naman tayo. Yung pinag-usapan natin sa labas, sa may garden, may access pa tayo dito sa gilid, sa ating lanay area. So, although medyo maliit lang yung access, ang cute lang kasi pag nakasara siya, para siyang window, di ba? Pero pag bukas siya, isa siyang pinto na may access papunta dito sa garden. Tapos, another gate ulit papunta sa ating garden sa harap. Okay? So, ngayon naman, punta naman tayo sa ating second floor. So, yun guys, no, napakita ko na sa inyo yung bedroom dito downstairs. Pero before tayo umakyat sa second floor, guys, meron tayo ditong powder room para sa ating mga guests na nandito sa ground floor. So, ang ganda dito, akala mo, accent wall lang siya. Pero pag pinush mo, ito yung access mo papunta sa inyong powder room. So, dito sa powder room, kompleto naman, may toilet, lavatory, and then mirror. So, ang ganda ng design niya kasi very modern. Tapos, kung anong design dito sa labas ng bahay, or sa loob, sorry, yun din yung design ng mga materials na ginamit dito
sa powder room. Ngayon naman, akit tayo sa second floor. Guys, no, pag akit mo dito sa second floor, ang unang mapapansin mo is itong stairs nila. Napakaluwag ng stairs dito, guys, kasi nakapasok na ako sa ibang bahay sa Bel Air. Medyo masikip eh. Ito, this one, since planado talaga yung bahay, sobrang laki ng stairs niya. And then, meron ka ditong glass railings. Tapos, may windows ka dito na napakalaki, na kung makikita nyo, walang bukas na ilaw ngayon dito sa second floor. Ito yung nagsisilbing liwanag, no? Tapos, may nakaabang na rin na for chandelier. Okay? So, pagkakat mo dito second floor, meron ka ditong space. Ang nai-imagine ko dito na pwede nyong ilagay is yung inyong massage chair. Kasi saktong-sakto yan, guys. Tapos, meron kayo dito, sabihin natin may painting kayo dito or art, or pwede rin dito sa part na to, depende. Basta, plain yung mga walls nila dito. So, flexible siya. Pwede nyo pang i-design. So, literal na kayo talaga yung first owner or kayo talaga yung may-ari ng property. Okay? So, dito sa taas, we have 3 bedrooms and common toilet and bath. First bedroom, pasukin natin, is itong nasa left side. So, dito, pagpasok mo, guys, no, this is your second bedroom in total, no, kasi 1 bedroom na yung nasa baba. So, maganda dito, uniform naman siya. Lahat ng materials, even yung ginamit sa ating cabinets, is same materials. Tapos, floor to ceiling din. And then, meron ka ditong table na nakanakalat. In case na ikaw ay work from home setup or may mga kids ka na mag-aaral dito sa malapit na school dito sa may De La Salle, sa may UST, or any universities around this area na malapit. So dito, may setup na siya na table. And then syempre, ito yung magiging bed niya. Tapos sobrang spacious niya, promise guys. Yung ibang napasok ko ng mga bahay, especially dito sa Laguna Bel Air, medyo narrow yung mga yung mga rooms. And usually, 2 rooms lang sila. Pero dito sa bahay na to, guys, we have total of 3 bedrooms, actually 4, kasi meron pa sa baba. Okay? Then, meron tayo ditong allotted para sa ating air-conditioned unit. Okay? So, that is the second bedroom dito sa second floor. Ngayon naman, pasukin natin itong ating third bedroom dito. So, pagpasok mo, almost mirrored lang naman yung size, and then yung mga ginamit na materials. What's different is meron silang access dito, which is later, puntahan natin, no? And then dito, meron kang cabinets, same ng materials. Meron ka rin ditong tables in case, no, pang study ng inyong mga anak, no? Pwede sila mag-setup dito, kung mahilig sila sa gaming, okay? And then meron silang plain wall dito, pwede pa nilang designan. Tapos may bed area sila dito. And then what's unique about this room is meron silang access papunta sa balcony. So in case, ang magandang mag-room dito is si panganay para at least yung room niya medyo mas mas maluwag, no? Tapos, ayan, sobrang luwag ng balcony niya, guys. Aakalain mong ito na yung master's bedroom, pero hindi lang yan. Sa may master's bedroom, meron pa tayong balcony. Okay? So this is the second room or third room dito sa bahay na to. It has this huge balcony na may view ka nitong nitong mga kapitbahay mo dito sa area, sa right side lang ng property, okay? Na adjacent dito sa second room natin dito sa second floor. Tapos nandito nakatago yung ating air condition unit. Ang ganda kasi hindi siya nakaharang sa bahay, no? Ngayon naman, puntahan naman natin yung ating common toilet and bath. So ngayon naman, napakita ko na sa inyo yung ating second and third room dito sa buong bahay na to, no? Ngayon naman, puntahan natin itong ating common toilet and bath. So, pagpasok mo dito, sobrang ganda nung kanilang naging toilet and bath dito, no? Pagpasensya nyo lang yung mga materials kasi ginagawa pa rin naman talaga itong bahay. Almost finishing na lang. Actually, nire-repaint yung bahay, yung kanina sa may dining pagdating namin. So, freshly paint yon guys. So, ang ganda dito sa toilet and bath na to, na nandito sa second floor, yung common nila, kasi spacious siya. And then, you have this toilet, sink, and then shower area na may glass partition na rin. Tapos, kung makikita niyo yung ginamit na tiles, no, sobrang ganda. First time ko lang nakakita ng ganito namang design. No? Usually kasi, yung tiles na maliliit, yun ang ginagamit. And then, ang gusto kong i-comment dito sa part ng toilet na to is itong mirror. Kung mapapansin nyo, cabinets siya na, na nasa likod, may mga shelves. Pero dahil ginawang mirror sa labas, kung makikita nyo yung view, parang ang luwag lalo nung shower area. So, good thing yon guys. May pwedeng gayahin nyo to kung kayo ay may mga ginagawang bahay, ongoing construction na bahay sa
dream house nyo, pwede nyo ipagaya itong setup na to. So, this is the common toilet and bath. Ngayon naman puntahan natin yung ating master's bedroom. Ito naman yung ating master's bedroom. Sabi ko sa inyo, what's different about this house, even dito na lang sa Laguna Bel Air, sobrang spacious ng mga kwarto. As in. Sobrang spacious. Tapos, kung makikita nyo, ang laki ng pwede yung paglaruan eh. Ang laki ng pwede yung paglaruan na space. Pwede ka pang maglagay ng cabinets mo dito, kung ano man. Pwede ka maglagay ng computer setup mo, kung gusto mo, work from home ka, pagising mo, pwede ka agad mag-work, o bago matulog, depende sa inyo. And then, you have this flexible area. Pwede ka maglagay ng ano mo dito, bed, or pwede rin dito, I think, para may lagayan ka ng lamp, parehas. Tapos yung mga windows niya, ayan, meron ka sa bawat sulok ng property mo. Ito, tapos dito isang malapad. Okay? So ito parang naka-panoramic siya eh. So yung view ng neighborhood mo sa harap naman, yung view mo is nandito sa part na to ng window. So ang ganda, sobrang spacious. Air condition na rin, almost lahat ng kwarto. May nakaabang na, or di kaya itong masters naman, meron ng sariling air condition. So dito naman guys, sobrang spacious ng ating pinaka-bed area. Then they have also allotted a space for your walk-in closet going to your toilet and bath. Meron ka ditong toilet and bath, very spacious, good for 2-person, sink, lavatory, and then meron pa siyang window dito in case pwede mong buksan para at least yung mag-circulate yung amoy dito sa toilet kung sakali lang naman kailangan. Then gusto ko i-highlight dito is itong hallway dito na ginawa nilang cabinets. Yan na yung allotted na space sa inyo. So kung sakali, itong mga to, pwede kay husband, itong mga cabinets na to, para sa mga damit ni wife, pwede nyong ilagay dito. Okay? And, ito naman yung isa pa sa, gusto ko i-highlight sa master's bedroom na to. Itong part na to, pwede nyo siyang i-black out. Siyempre, kung mag-ibis kayo, pwede nyo siya i-black out. Pero, pwede nyo rin siyang buksan tuwing daylight or tuwing daytime. Kasi, ito yung magsisilbing access ninyo papunta dito sa ating balcony. So, dito sa master's bedroom, sabi ko sa inyo, kung yun, nalalakihan na tayo sa balcony nung second bedroom dito sa second floor. This is the real balcony. Ito yung pinaka-balcony pa lang ng bahay. No? Kasi, ito yung nakaharap dito sa facade. And one thing, gusto ko dito, ang may access lang, is yung ating master's bedroom. So, very unique sa bahay na gano'n usually. Kasi, nilalagyan nila na access yung ibang room. Dito, very spacious. Pwede ka mag-set up ng pool mo dito. Pwede mo paglaruin yung mga kids mo. So, sobrang ang ganda ng layout. Pwede mo pang paglaruan kung anong gusto mo ilagay. Pwede ka maglagay ng tables and chairs. Tapos, ilang tables and chairs yan? I think, kahit 2 set pwede. Tapos, pwede ka pang maglagay ng kung ano pang gusto mong ilagay dito sa balcony. Kung mahilig ka magstay pagkagising mo or bago ka matulog, perfect na perfect sa inyo to. Kasi, ganda ng view mo dito eh. Oh. Kitang-kita mo yung kapitbahay mo and then yung buong neighborhood nitong Laguna Bel Air 4. Okay? So, ang ganda ng property. Perfect na perfect to if you are a big families looking here in the south, especially here in Laguna Bel Air 4. So, pwede nyo rin itong makonsider. Very worth considering. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung ibang details about this property. Tara! And that's it for today's video, guys. I hope na-enjoy nyo yung ating very quick house tour dito sa newly built house and lot na nakikita nyo sa likod ko. And again, this property has a lot area of 150 square meter and a total floor area of 212 square meter. It has 2 carport and 1 maid's room na rin with own toilet and bath. Total of 4 bedrooms, 3 toilet and bath, and 1 powder room. Kinaganda dito, may room siya sa baba na convertible. Pwede niyong gawing for elders room or hindi kaya for entertainment area. Depende sa inyo. And this property is newly built. Yung mga gamit sa loob na nakikita nyo sa house tour, kasama na po yun. And this is perfect if you are someone looking for a property dito or big families looking for a place here in South, specifically here in Santa Rosa, Laguna. Okay. Very near to New Valley, and if going to Tagaytay naman guys, every weekend around 20 to 25 minutes travel time lang. Kasi nasa Santa Rosa, Tagaytay Road lang po ang Laguna Bel Air. And this newly built house na nakikita nyo sa likod ko, it's available in the market. We are selling this one for 15 million pesos gross.
So if you're interested, please don't hesitate to message or call us on the numbers flashing on the screen. It is 639-6960-20739. Again, it is 639-6960-20739. It has a Viber, WhatsApp, and iMessage para sa ating mga kababayan abroad. And that's all for today's video. Thank you guys for watching and see you on my next one.